Ito ang DXDR 981. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid at mga magulang, may nagtatanong sa palatuntunang ito tungkol sa paano po tayo nakasisiguro na ang Roman Catholic Church ang binigyan ng Panginoon ng authority sa pagtuturo o pagpapaliwanag sa kung ano ang nakasulat sa Biblia. Paano po tayo nakasisiguro nito? Dahil sa mga natalakay na natin sa palatuntunang ito, sinabi nating kaya tayo hindi nagkakaisa sa paniniwala, tayong mga Kristiyano na ginamit natin ng Biblia. Bakit hindi tayo nagkakaisa? Dahil kahit na sino na lang ang magpapaliwanag o mag-interpret o umunawa sa Biblia. Alam naman nating paiba-iba ang ating interpretasyon o pag-uunawa. Ang interpretasyon ko maaring hindi katulad din ang interpretasyon ninyo. Kaya dumami ang ating relihiyon, hindi tayo nagkakaisa dahil kahit na sino na lang ang mag-interpret o umunawa sa kung ano ang nakasulat sa Biblia. Hindi ito ang tinuro ng Biblia. Hindi ito tinuro ng Panginoon na kahit na sino na lang ang magtuturo o magpapaliwanag. Ano ang sinabi ni Apostol Pablo? Ito ang ginawa nating batayan na hindi kahit na sino na lang. Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 10:15, no? Roma o the book of Romans chapter 10 verse 15. Huwag nating kakalimutan ito. Dahil ito ang bersikulo na nagpapatunay na hindi dapat ang kahit na sino na lang ang mag-interpret o magpapaliwanag sa Biblia. Dahil kung kahit na sino na lang ang mag-interpret o magpapaliwanag sa Biblia, hindi tayo magkakaisa sa ganong paraan. Yung tinawag nating private interpretation. Huwag nating kalimutan na kaya ito sinabi ni Apostol Pedro na bawal ang private interpretation sa 2 Pedro 1:20 dahil hindi ito ang makapag-iisa nating mga Kristiyano, yung private interpretation. Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 10:15 na paano ka mangangaral sa mga salita ng Diyos kung hindi ka pinadala? Ano ba ang ibig sabihin nito? Paano daw tayo magtuturo o mangangaral sa mga salita ng Diyos kung hindi tayo pinadala? Ano ba yung pinadala? Yung binigyan ng authority ng Panginoon sa pagtuturo. Paano po tayo nakasisiguro na ang pagbigay ng authority ang very, very importante sa kung gusto natin malaman kung ano talaga ang katotohanan, no? Now, balikan natin ang sinabi ni Kristo o sa ating Panginoong Jesucristo sa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23, no? Sabi niya, pinadala ako ng Ama, kayo din, aking mga disipulo, ipapadala ko din kayo. Uulitin ko, ano ang sinabi ni Kristo sa mga talatang ito? Juan, Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. May mga salita siyang nasabi sa mga talatang ito
pinadala ako ng Ama, ipapadala ko din kayo. Yung sa English, sent. Na-sent o napadala daw siya ng Ama. Ano bang ibig sabihin nito? Binigyan siya ng authority ng Ama na maghahayag sa kaniyang mga salita. Authority o kapangyarihan ito sa pangangaral na dapat nating tatanggapin. Talaga namang dapat nating tatanggapin ang ating Panginoong Jesucristo kung magtuturo o mangangaral sa mga salita ng Diyos. Di ba, mga kapatid at mga magulang? Ano ang sabi ng Panginoon? Pinadala ako ng Ama. Sa ibang mga salita, ino-authorize ako ng Ama. Pero, hindi siya nagsabi sa mga talatang ito na siya lang. Sinabi din niya sa mga disipulo na naging mga apostol, kayo din ipapadala ko. So, ibig sabihin, si Kristo authorized ng Ama na mangangaral sa atin. Dapat tayong maniniwala sa Kanya. Pero hindi nagtapos sa Kanya na sasabihin nating si Kristo lang ang papaniwalaan natin, wala nang iba. No? Hindi ganon, dahil ang sabi ni Kristo, kayo din, aking mga disipulo, ipapadala ko din. Sa ibang mga salita, kayo din, aking mga disipulo o mga apostol, i-authorize din ko kayo na mangangaral. So yun ang tinukoy ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 10, versikulo 15, na paano ka mangangaral kung hindi ka pinadala o ino-authorize ng Panginoon? Ano ang ibig sabihin nito? Ito, sa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23, na yung pagbigay authority sa pangangaral. Si Kristo, nasa Kanya ang authority. At ang mga disipulo na naging mga apostol, binigyan din niya ng authority. Hindi ang kahit na sino na lang. Di ba? Hindi sinabi ng Panginoon sa mga talatang ito na kayong mga disipulo, binigyan ko ng authority at yung mga nagbabasa din sa Biblia. Nalabas na sa inyo. Yung mga nagbabasa din sa Biblia, bigyan ko din sila ng authority. Hindi ganon ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga talatang ito, Juan 20, 19 hanggang 23, na yung lahat na magbabasa sa kanyang mga salita, o Biblia, yung mga nagbabasa, lahat, bigyan din ng authority o ipapadala din. Hindi ganon ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, ako pinadala ng Ama, kayo din, aking mga disipulo. Aking ipapadala o i-authorize. So ito. So ibig sabihin, papaniwalaan natin kung ano ang tinuro ng mga apostol. Hindi ang kahit na sino na lang. So, yun. Oh? So, kung merong mga hindi magrespeto o hindi maniniwala sa mga aral na tinuro ng mga disipulo na naging mga apostol, sila ang tinukoy na huwag nating papaniwalaan. Kaya itanong natin sa ating mga sarili, ang mga pastor at ministro ba na nangangaral sa atin, mayroon ba silang authority galing ni Kristo at mga apostol? At baka itanong ninyo, paano ba malaman natin kung sino sa panahong ito ang may authority galing kay Kristo at mga apostol? Kung babasahin natin ang Biblia, paano ba nagbigay authority ang ating Panginoong Jesucristo sa mga disipulo niya?
Nagbigay ng authority ang Panginoong Jesucristo sa mga disipulo niya sa pamamagitan ng personal na pagpipili. Personal na pinili ng Panginoong Jesucristo ang mga disipulo niya na naging mga apostol. Personal. At kung babasahin natin ang buong Biblia, ang mga bibigyan din ng authority na maging kahalili o successor ng mga apostol sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay sa ulo ng mga bibigyan din ng authority. Yung laying of hands na tinawag nating ordinasyon o ordination. Yon. So, ibig sabihin, kung ang ordinasyon ng mga pastor o ministro ninyo, ordinasyon ito na connected sa ordinasyon o sa authority ng mga apostol, may authority sila. Pero sa tingin natin sa history, sa pagsusi, o sa Bisaya pa, pagsusi, o sa Tagalog, pagsuri natin sa history, ang binigyan ng authority ng mga apostol, dahil nabigyan sila ng authority, ibig sabihin, makabigay din sila ng authority. Dahil, halimbawa, yung si Kristo, binigyan siya ng authority ng Ama. So, yung binigyan ng authority, pwede din magbigay ng authority sa kung sino man ang bigyan din niya ng authority. So, sa nabasa natin sa Juan 20, 19 hanggang 23, mga apostol ang binigyan ng authority ng Panginoong Jesucristo. At sa tanong, patay na ang mga apostol. Sino ang ating papaniwalaan na nasa kanila ang authority? Iyon na, yung apostolic succession. Kung sino ang binigyan ng authority ng mga apostol, nasa kanila ang authority. So, kaya, hindi po enough. Mali po yung aral ng mga hindi Katoliko na Bible alone lang ang basihan. Dahil Biblia mismo ang nagsabi o nagtuturo na ang mga apostol nagbigay din ng authority sa kanilang mga successor o humahalili sa kanilang tungkulin. At paano sila nagbigay ng authority? Iyong sa pamamagitan ng pagpapatong ng kanilang mga kamay sa mga ulo na kanilang binigyan din ng authority. Yung laying of hands. At anong samahan sa relihiyon ngayon ang makikita natin na may patunay o ebidensya na ang kanilang ordinasyon connected o nadugtong sa pagbigay ng authority ng mga apostol sa kanilang mga kahalili? Di ba? Sino ang inoordinahan ng mga apostol base sa history? Magbigay tayo ng mga halimbawa, ilan lang, dahil ilan lang din ang ating nalaman. Yung ikatlong obispo ng Antioch na si Obispo Ignatius of Antioch, yung kilala sa Pilipino na natin ibigkas, Ignacio. Kilalang kilala ito. Dahil si Ignacio o Bishop Ignatius, siya ang nakikita natin sa history na unang gumamit sa salitang description Catholic. Sa kaniyang sulat kasi, unang nakita yung description o pangalang Catholic na ginamit niya sa pagtawag sa tunay na Iglesia ni Cristo o tunay na Church of Christ. Tinawag niyang Catholic ang iglesia na sinimula ni Kristo. Dahil ito kasi ang likas ng iglesia, ang pagka-universal. Dahil yung Old Testament kaharian kasi, sabayang Israel lang o mga Hudyo lang. Para sa mga Hudyo lang ang kaharian na iyon. Pero ang kaharian ni Kristo ipang buong mundo o para sa lahat ng tao. Kaya, Catholic. At batay sa sinabi ng
obispo din na exegete ng Biblia, sabi niya, katuparan din ito. Yung description na ginamit ni Obispo Ignacio na tinawag niyang Catholic, ang simbahan o tunay na Iglesia ni Cristo. Katuparan lang daw ito sa gusto ng Panginoong Jesucristo. Saan ito mababasa? Mababasa ito sa Marcos 11:17 o Mark chapter 11 verse 17 nang sinabi ng Panginoong Jesucristo na di ba nasulat na ang aking bahay o ang bahay ng Diyos, tatawagin itong bahay dalanginan at sa buong mundo o of all nations. Basahin ninyo sa King James Version sa English. Of all nations. Tawagin daw na of all nations. Sa isang salita, tawagin daw na universal ang kaniyang bahay. So, yung mga description na ating mababasa na Church of Christ, Iglesia ni Cristo o Iglesia ng Diyos, sinabi o binigkas lang ito individually ng mga apostol katulad ni Apostol Pablo. Lang tinawag niya itong Church of God o Church of Christ. Depende sa salin. Pero kung itanong natin, yung galing mismo sa bibig ng Panginoong Jesucristo, yung galing mismo sa kaniyang bibig, ano ba ang nabigkas niya? Ano ba ang gusto niyang itawag sa kaniyang bahay o kaharian o iglesia? Dahil yung bahay kasi, kung babasahin natin ang unang Timoteo 3:15, simbahan o Church of God po ito. Yung iglesia o simbahan, yun ang bahay ng Diyos. O yun na. Yung description na Church of God o Iglesia ni Cristo o ano pa yung sinabi ng mga apostol sa Biblia. Totoo din iyon. Paiba-iba ang tawag nila sa simbahan. Pero kung itanong natin, yung pangalan o yung galing mismo sa bibig ng Panginoong Jesucristo, ano ba ang gusto niyang itawag sa bahay niya? Isang bersikulo lang ang aking natatandaan na binigkas mismo ng Panginoong Jesucristo kung ano ang gusto niyang itawag sa bahay ng Diyos. Basahin ninyo ang Marcos 11:17, Mark 11:17, yung sinabi niya, ang bahay ng Diyos, tatawagin itong bahay dalanginan. Dahil yung simbahan kasi, especially yung building, bahay dalanginan ito. At yung simbahan, hindi lang building ang tinukoy sa simbahan o church. Yung mga tao mismo na tinawag ng Diyos. Tayong mga sakop sa iglesia, bahay din ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo na ang bahay ng Diyos, tatawagin itong universal. Ito, galing mismo sa bibig ng Panginoon. Ito ang sinabi niya na tatawaging universal. Ano ba ang universal kung puntahan natin ng Greek terminology? Katolikos o katahulos. At sa sulat ni Bishop Ignatius, ginamit niya ang salitang Catholic for this Greek na katolikos or katahulos. So, ibig sabihin, yung tinawag ni Obispo Ignacio na Catholic, ang tunay na Iglesia ni Cristo, tunay na simbahan na simulan ni Cristo. Sabi ng obispo na exegete din ng Biblia, katuparan lang ito sa gusto ng Panginoong Jesucristo na tawaging universal o Catholic ang kaniyang simbahan. Uulitin ko ang bersikulo, Marcos 11:17, na sinabi ng Panginoong Jesucristo na, di ba, nasulat na ang bahay ng Diyos tawaging para sa buong mundo o of all nations. Sa isang salita, sa Ingles, universal. Sa Greek, Catholicos o kataholos. Na sa
salita na ginamit ni Obispo Ignacio, Catholic. So, ano ang maisip natin? Na ang tunay na Iglesia ni Cristo, tinawag na Catholic, ibig sabihin, iisa lang ang tunay na Iglesia ni Cristo at Catholic. Iisa lang. Dahil ang tinawag na Catholic, yung tunay na Iglesia na sinimula ni Cristo. Ito ang tunay na Iglesia ni Cristo, ang Catholic. Dahil nasa history ito na tinawag na Catholic ang Iglesia na sinimula ni Cristo. Dahil kahit natawagin ito sa ibang description, hindi ito maging dalawa o maraming Iglesia. Iisa lang ito. No? Kung basahin natin ang Biblia, kung Biblia lang ang ating pagbatayan, iba-iba ang tawag. Ang daming katawagan ng Iglesia. Iglesia ng Diyos, Iglesia ng Corinto dahil may mga converts din sa Corinto. Iglesia ng Thessalonica dahil may mga converts din sa Thessalonica. Tinawag din itong Christian sa Book of Acts dahil, siyempre, yung followers of Christ, talagang tawaging Christians. Tinawag din itong Iglesia ng mga banal o Church of the Saints ni Apostol Pablo sa unang Korinto 14:33. Pero hindi ito naging maraming iglesia na nagsasalungatan. Hindi. Iisang iglesia lang ito kahit na tinawag ito sa paiba-ibang description. So, malinaw. Dahil nasa history kasi, sinabi kasi, may historical evidence kasi na ang tunay na Iglesia ni Cristo, tinawag ding Catholic, ibig sabihin, iisa lang pala ang tunay na Iglesia ni Cristo o Iglesia ng Diyos at Catholic Church. Hindi ito magkaiba. Yung halimbawa na palagi na nating inuulit-ulit, yung si Simon na tinawag ni Cristo ng Pedro, nang tinawag siyang Pedro, naging dalawang magkaibang tao ba si Simon at Pedro? Hindi, iisa lang. Si Saul na tinawag ding Pablo, naging dalawang tao ba si Saul at Pablo? Iisa lang. Di ba? Ako, paulit-ulit ko nang ginawang example ko din ng aking sarili. Silbert ang tinawag ng mga magulang ko at tinawag din nila akong Bobby as my nickname. At tinawag din akong Veritas as my radio call. So, tatlo na ang katawagan o description ko, ang Silbert, Bobby at Veritas. Naging tatlong tao ba ako? Hindi! Iisang tao lang ako. Kaya, yun din. Kung gamitin nating batayan o premise na iyan, dahil yung tunay na Iglesia ni Cristo, tinawag din Catholic, ibig sabihin, iisa lang ito. Iisa lang ito. Ngayon, sabi nila, bakit salungat ang mga aral ng Iglesia Katolika? Yun, interpretasyon, unawa lang ito. Hindi po sinabi ng Biblia na salungat ang tinuro ng Katoliko sa Biblia. Malaman lang natin ang ganong pag-iisip galing lang sa mga bibig ng mga anti-Katoliko. Kung babasahin natin ng Biblia, hindi po nangangaral o hindi po nagsabi ang Biblia na nagtuturo ang Iglesia Katolika ng salungat sa Biblia. Wala pong ganon. Basahin niyo ang Biblia. Meron bang sinabi na salungat ang tinuro ng Iglesia Katolika? Sa Biblia? Hindi. Nasabi nilang salungat dahil mali ang kanilang interpretasyon. They're accusing, nag-aakusa lang sila na mali daw ang tinuro ng Katoliko. Lahat naman sinasagot natin. Yung mula sa mga larawan at ribulto, sinagot na natin na hindi lahat na ribulto ang Diyos-Diyusan. Mismo ang Diyos nagpagawa ng ribulto. Yung intercession of the saints na tinuro ng Katoliko na makatulong din ang mga santo sa langit, i-biblical din ito. Kung babasahin natin ang Hebrews chapter 12 verse 22 up to 24, yung hingin daw ng pabor sa langit, hindi lang ang Diyos. Basahin niyo ang Hebrews 12, versikulo 22 hanggang 23. Sinabi mismo sa Biblia na ang sangguniin sa langit
ang hinga ng tulong doon sa langit, iyong mga anghel, ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos Ama, at ang mga espiritu. Sa mga banal daw, yung the spirits of men made perfect, ito, mga santo sa langit, hingan daw din natin ng tulong sa kanilang mga prayers. Kaya, mali po, hindi po totoo na ang sinabi nila na salungat sa Biblia ang tinuro ng Katoliko. Pero kung hindi natin alam ang mga paliwanag at sagot, talagang yun ang maisip natin. Okay, I'm sorry. Wala na din tayong oras. Hindi na natin mapatuloy ito. Ang dami pang dapat malaman ninyo kung hindi pa niyo alam. Okay, parang nahangin nga naman. No? Sa sunod na linggo, ating ipagpatuloy ito. Okay? Hanggang sa susunod na linggo, ito pa rin ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.